Multiply churches and multiply disciples. Step by step in starting a discipleship and church planting movement. Step number 4, prayer movement. Na-discuss na po natin yung vision casting at sumunod ang strategic planning. Na-organize na rin yung team. At ang next step po sa process natin ay mag-start ng prayer, care, share movement. But in this session, pag-usapan po natin paano bang magsimula ng prayer movement. Ito po ay hindi lang ordinaryong prayer kapag sa ating mga prayer meeting, but we are focusing na maging intentional yung ating prayer movement para ma-mobilize ang buong church, maipanalangin ang kanilang mga oikoses at magresulta ng church multiplication movement. Ang objective po ng session na ito ay para ma-mobilize natin ang buong church at hindi lang ang buong church, pati sa bawat pamilya ay ma-adapt ang prayer movement at kahit yung mga nasa workplaces, nasa university o sa kanilang mga barangay o community ay ma-engage at maging consistent at mag-focus para sa salvation ng kanilang mga immediate households o immediate contacts o yung tinatawag na kanilang mga oikoses at magkaroon po ng transformation ang inyong buong barangay. So bakit po natin dapat ipanalangin ang mga pamilya, kaibigan at mga hindi pa mananampalataya? Una, upang sila ay maagaw sa apoy ng impyerno sa Jude verse 23 dahil binulag sila at hindi nila naunawaan ang mabuting balita ng kaligtasan. Pangatlo, dahil nais ni Jesus na sila rin ay maligtas sa unang Timoteo 2, 1 hanggang 4. At pang-apat, dahil dinirinig ni Jesus ang ating mga panalangin para sa kanila. At panglima, dahil walang makakalapit kay Jesus, maliban ang Ama, ang magdala sa kanila. At pang-anim, dahil walang bagay na di kayang gawin ng Diyos. Jeremiah 32 verse 17. So, pang-pito, upang di tayo magkasala dahil tumigil tayo ng pananalangin para sa kanila. Sabi nga ni Prophet Samuel na kapag kinaligtaan niyang manalangin para sa Israel, siya ay nagkakasala. At ano ba yung dapat nating tandaan para lagi tayong magpatuloy sa prayer movement na ito sa ating mga simbahan, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating workplace. Una, ang Panginoong Hesus ay Jesus is patient. Siya ay sabi sa unang Pedro that the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Pangalawa, Jesus desires that no one would perish. Ayaw ng Panginoon na sino man ang mapahamak. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan manalangin tayo para sa kanilang ikaliligtas. At pangatlo, Jesus desire all to come to repentance. Nais niyang lahat ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. So, what should we remember to help us continue to pray faithfully? Una, Jesus is patient. Second, Jesus desires that no one would perish. Third, Jesus desires all to come to repentance. Ano ba yung mga prayer activities na pwede natin gawin? So, ito yung number 1, all members prayed for. At number 2, 938 prayer o prayer triads o pictures of targets. O pwede naman number 5, mobilize a prayer leader. O kaya during the worship service, pwede po magkaroon ng prayer intercession kahit sa worship service. O maging vital part ng lahat ng meetings na nanalangin intentionally para sa mga kaluluwa. O yung personal prayer, strengthen po natin yung personal prayer ng bawat members. O merong prayer hour, prayer retreats, prayer week,
mag-produce ng prayer guide ang church o mag-tap ng mga intercessors, mag-develop ng mga apprentice intercessors, i-collect yung lahat ng prayer request, days of prayer and fasting, pray for your town, your barangay, at iba't ibang klase. Marami pang iba. Pero I would suggest na yung form, magkaroon tayo ng isang one-page form at nakalagay doon yung pangalan ng member ng church. Tapos nandoon yung kanyang oikoses, yung pamilya, kamag-anak, kumpadre, kapitbahay, kaibigan, kahit tiglilima lang yan, o tig sa 10, nakalista po yan, nakasulat. At 2 kopya, yung isa ilalagay sa bulletin board ng church para regular ang pananalangin. At lahat ng miyembro talagang ililehans nila at papanalangin po yung mga members na yon o kanilang mga oikoses. At kahit sa family, nananalangin din intentionally para sa open ng Panginoon ang kanilang mga puso. Kahit sa workplace, 2 or 3 gathered in His name. Ang pangako ng Panginoon, nandoon siya sa kalagitnaan. Let's start a prayer movement sa ating mga workplace. So marami pang ibang paraan, pero ang importante po, we start a prayer movement sa intentional discipleship para ang mga taong ito ay handa. Kung maalala po natin sa Luke chapter 10, ang sabi ng Panginoon, pray that the Lord of the harvest will send workers in the harvest field. Lahat po tayo, mga miyembro ng church, workers po tayo. At yung mga workers na ito, pwede manggaling sa church, pwede manggaling sa labas. Pero we need to pray for them as the Lord Jesus Christ commanded His disciples in Luke chapter 10. So, let's go on. Let's continue the discussion sa step number 5, yung presentation. To follow yung after ng prayer movement, mag-start tayo ng caring movement o yung outreach movement. See you.